Naku, kung inabot mo ang mga anime na ito, malaki ang posibilidad na may pamilya ka na ngayon. Pero alam mo ba kung sino ang gumawa ng mga ito at kailan sila unang sumikat sa Pilipinas? Ito ang top 5 most popular 90s anime sa Pilipinas. Number 5, Pokemon. Nilikha ito ni Satoshi Tajiri, isang Japanese game designer na inspirasyon ang kanyang hilig sa pagkolekta ng mga insekto noong bata pa siya. Unang ipinalabas ang anime sa Japan noong 1977 at hindi nagtagal, dumating din ito sa Pilipinas kung saan nakilala natin sina Ash Ketchum at Pikachu. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakasikat na anime franchises sa buong mundo. Number 4, Flame of Recca. Ang anime na ito ay batay sa manga na nilikha ni Nobuyuki Ansai. Unang ipinalabas sa Japan noong 1977. Naging popular ito sa Pilipinas dahil sa kwento ni Reka Hanabishi at ng kanyang mga makapangyarihang dragon. Isa ito sa mga paboritong action anime ng maraming kabataan noong panahong iyon. Number 3, Slam Dunk. Nilikha ito ni Takehiko Inoue, isa sa mga pinakakilalang manga artists sa Japan. Unang ipinalabas ang anime noong 1973. Pagdating nito sa Pilipinas noong dekada 90, marami ang nahilig sa basketball dahil kina Hanamichi Sakuragi at sa Shohoku basketball team. Para sa marami, ito pa rin ang pinakamahusay na basketball anime hanggang ngayon. Number 2, Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho. Nilikha ito ni Yoshihiro Togashi. Unang ipinalabas sa Japan noong 1972. Ngunit sa Pilipinas, mas nakilala ito bilang Ghost Fighter dahil sa Filipino dubbing nito na naging bahagi ng kabataan ng maraming Pilipino. Sina Eugene, Vincent, Alfred at Dennis ay naging ilan sa mga pinaka-iconic na anime characters sa bansa. Siyempre, papahuli ba naman ang Dragon Ball Z? Nilikha ito ng legendary manga artist na si Akira Toriyama. Unang ipinalabas sa Japan noong 1989. Nang dumating ito sa Pilipinas noong dekada 90, halos lahat ay nahumaling sa kwento ni Goku, Vegeta, Gohan at Trunks. Mula sa Super Saiyan transformations hanggang sa mga epic battles, ito ang anime na humubog sa kabataan ng milyon-milyong Pilipino. At para sa marami, ito pa rin ang hari ng mga anime noong dekada 90. At ito na nga ang top 5 anime na bumuo ng kabataan ng maraming Pilipino noong 90s. At aminin man natin o hindi, kapag narinig mo ang opening song ng isa sa mga anime na ito, para kang bumabalik sa panahon na ang pinakamalaking problema mo lang ay kung makakaabot ka ba sa susunod na episode. Kung napanood mo lahat ng ito, certified 90s kid ka talaga. Gusto mo ba ng mga ganitong content? Dito lang yan sa channel ko kaya mag-follow ka na. Salamat mga ka-aha!